Binuhat ni Nylon si Alyssa ng pabridal at sinimulang buhatin siya palayo. Bitawan mo siya, sigaw ni Tyrone at sinubukang kumawala sa mga pagkakagapos ngunit imposibleng makawala siya. Tulad ng isang matapang na lobo, gusto niyang durugin si King Nylon hanggang sa mamatay at ilayo kay Alyssa sa kanya. Narinig siya ni Alyssa at napapikit na lamang siya. Sa sakit habang binuhat siya ni Nylon. Ikaw, papatayin kita. Sisirain kong kaharian mo. Naputol ang galit at selos na boses ni Tyrone nang madala si Alyssa sa loob. Si Tyrone, walang nagawa kung hindi ang sumigaw sa ulan. Ang kanyang boses ay parang kulog. Nangangalit ang kanyang mga ngipin sa ilalim ng matinding lamig at tumingala sa langit. Hinayaan ng malakas na ulan na tumama sa kanyang muka nang walang awa. Dahan-dahang inihiga ni Nylon si Alyssa sa kanyang banyo at sinabing, maghubad ka kaagad at maligo sa maligamgam na tubig. Naniniwala kong mawawala ang paggiginaw mo. Sasabihin ko sa kasambahay na ibigay ang damit na pangpalit mo kapag tapos ka na. Sige, salamat, sabi ni Alyssa at pinanood si Nylon na lumabas. Paglabas ni Nylon ng banyo, nagalit siya nang maalalang nagawa pa talagang lumabas ni Alyssa kahit malakas ang ulan para makipagkita kay Tyrone. May nararamdaman pa ba siya para kay Tyrone? Galit siyang naglakad palabas at inutusan ang dalawang gwardya na sundan siya sa kinaroroonan ni Tyrone. Bitbit ni Nylon ng isang mabigat na bloke ng kumpul-kumpul na buhangin at galit na inihagis ito sa dibdib ni Tyrone. Nakaramdam si Tyrone ng matinding kirot sa kanyang dibdib kaya tumigil siya sa paghinga ng ilang segundo. Ikaw, bakit may nararamdaman pa si Alyssa sa'yo? Galit na galit si Nylon. Si Tyrone ay umubo ng dugo at tumingin sa kanya. Bakit parang kasalanan ko na mahal niya ako? Sinuntok siya ni Nylon ng ilang beses sa tiyan at sinampal siya ng malakas. Kung ayaw mong patayin kita, sa susunod na lumapit si Alyssa, sabihin mo sa kanya na hindi mo siya mahal. At sabihin mo sa kanya na huwag na siyang lalapit sa iyo. Naiintindihan mo ba? Bakit hindi ikaw mismo ang magsabi niyan sa kanya at kinailangan mo pang lumapit sa akin? Tanong ni Tyrone. Dahil ayokong mailang siya. Ayoko na maramdaman niya na kinokontrol ko siya. Gusto ko siyang makaramdam ng malaya siya dahil gusto ko siyang maging masaya lagi. Hindi tulad mo na laging nagdadala ng sakit sa kanya. Papasayahin ko si Alyssa. Nangako na akong sabihin na hindi mo siya minahal para hindi na siya lumapit sa'yo. Banta ni Nylon, sa presensya ni Tyrone, hindi ko pa sinabi sa kanya na mahal ko siya, sabi ni Tyrone. Pero sinigaw mo ang pangalan niya na parang sayo lang siya noong hawak ko siya. Tanong ni King Nylon. Yes, dahil sa akin siya. She has a place in my heart. Hindi ko alam kung paano siya nakakahanap ng daan sa puso ko. Pero isa lang ang sigurado ako. May soft spot ako para sa kanya. Hindi ko alam kung yun ay pagmamahal. Sabi ni Tyrone. Inalis ni Nylon ang baril sa hostler na isa sa mga guard. Sa tabi niya at tinutok ito sa kanya. Kinasa niya ito at sinabing, sasabihin mo ba kay Alyssa na hindi mo siya mahal at dapat na siyang tumigil na mapalapit sa'yo? Ang sagot mo ang magtatakda ng kapalaran mo, kung babarilin kita o hindi. Hindi ko yun gagawin, ngumisi si Nylon. Nakikita ko na hindi ka takot sa kamatayan. Ibinaba ni Tyrone ang kanyang ulo at taimtim na ninanais na makalaya mula sa kadenang nakatali sa kanya. Ikakasal ako kay Alyssa sa loob ng 6 na araw at siya na ang magiging reyna ko. Magkasama kaming mamamahala sa East Hill habang ikaw ay mananatiling alipin namin magpakailanman, sabi ni King Nylon. Dahan-dahang itinaas ni Tyrone ang ulo at sinabing, maaaring mapasayo ang katawan niya pero hindi ang puso niya. Ganun ba? Tanong ni Nylon at ngumisi. Tatanggapin ko yan bilang pagsubok. Mapapagtanto mo siya ay mahuhulog sa aking pagmamahal habang magkasama kami. Nakatingin lamang si Tyrone sa kanyang muka nang walang sinasabi. Tumalikod si Nylon at nagsimulang maglakad palayo habang tinatakpan ng mga lalaki ng payong ang ulo niya para hindi siya mabasa ng ulan. Hindi nagtagal ay pumasok si Nylon sa kwarto ng hari at napagtantong umalis na si Alyssa. Gusto niya sanang hintayin siya ni Alyssa pero hindi pa sila kasal. Kapag sila ay ikinasal, silang dalawa ay maaaring manirahan sa iisang kwarto. Pagkatapos mag-almusal kinaumagahan, pinaalalahanan ni Zoren si Alyssa. Alyssa, nakausap mo na ba ang daddy namin at tinanong kung kailan niya kami makakausap? Sa totoo lang hindi pa, pero gagawin ko na yan ngayon at babalik para i-update ka. Sa sinabi niya,
Umalis si Eliza sa kwarto ng bata at dumiretso sa kwarto ng hari. Ang dalawang gwardya ay nakabantay dito. Nasa loob ba ang hari? Oo, nasa loob. Magalang na tugon ng gwardya. Kumatok si Eliza sa pinto at narinig mula sa loob ang boses ni Nylon. Pasok ka. Binuksan ni Eliza ang pinto at pumasok. Nang makita siya ni Nylon, ngumiti siya ng malapad. Maupo ka. Umupo si Eliza. Mamaya magkakaroon ako ng meeting sa mga city mayors. Sabi ni Nylon habang tinitingnan ang kanyang wristwatch. Nylon please, may request ako. Oo naman, sige. Gusto ng mga batang kausapin ang kanilang ama. Sinabi ko sa kanila na pumunta siya sa malayong bansa dahil pag sinabi ko sa kanila na siya ay pinahihirapan ay labis silang masasaktan. Nalulungkot sila kasi hindi nila nakakausap ang kanilang ama. Kaya sinabi ko na makakausap nila si Tyron sa telepono. Sabi ni Eliza. Nag-isip si Nylon at sinabing, sigurado ka bang gusto silang kausapin ni Tyron? Ang mga anak niya? Oo. Ipapaliwanag ko lang sa kanya ang sitwasyon, sabi ni Eliza. Okay, puntahan mo na lang siya at ibigay sa kanya ang telepono para makausap ang mga bata. Sabi ni Nylon, bakit hindi mo siya alisin doon? Baka mamatay talaga siya sa sobrang tutok sa sikat ng araw at lamig. Sabi ni Eliza, kung gusto mong ilayo ko siya roon, gagawin ko yon. Sabi ni Nylon at sumigaw. Guards! Sabay-sabay na nagpakita sa kanya ang mga gwardya. Dalhin si Tyron Aliman sa dungeon. Ngunit panatilihin ang mga kadena sa kanyang binti. Okay po, tugon ng gwardya. Maraming salamat Nylon, kahit ano para sa'yo Eliza. Gusto ko lang makitang masaya ka palagi. Sabi ni Nylon, iniisip ko kung pwede ba tayong manood ng sine ngayong hapon ng cinema room ko. Hiling ni Nylon, may sinihan ka sa palasyo? Natigilan si Eliza. Oo, meron kaming lahat ng uri ng mga masasayang aktibidad dito sa palasyo. Kaya naman napakalaki ng palasyo. Sabi ni Nylon. Okay, anong oras at anong uri ng pelikula? Mga 2 p.m. Maaari kang pumili ng anumang pelikula na gusto mong panoorin. I'm sure mag-e-enjoy din ako. Ani Nylon. Okay, mag-iisip ako ng pelikula. Ngiti ni Eliza. Dagdag pa niya pagkatapos ng ilang segundo. Ang mga batay naghihintay ng updates tungkol sa pakikipag-usap sa kanilang ama. Hayaan mo na lang akong pumunta sa dungeon para makita si Tyron. Sige. Tumayo si Eliza pagkaraan ng 2 hakbang para lumakad. Nagsalita si Nylon. Eliza, hindi naman magbabagong isip mo na pakasalan ako, hindi ba? Lumingon si Eliza sa kanya at sinabing, ito ay isang pangakong binitawan ko sa'yo. Hindi ko naman babawiin ang mga sinabi ko. Gumaan ang pakiramdam ni Nylon. Ayaw niyang makita si Eliza at Tyron pero hindi niya mapigilan si Eliza dahil ayaw niyang maramdaman nitong pinagbabawalan niya ito. Hanggang sa magpakasal sila ni Eliza. Ang nararamdaman ni Eliza para kay Tyron ay natural na mawawala. Yun ang kanyang paniniwala. Ngumiti si Nylon at pinanood siyang umalis. Sumenya si Eliza na isa sa mga bantay sa harap ng kwarto ng hari na dalhin siya sa dungeon na kinaroroonan ni Tyron. Agad nang dinala si Eliza sa pasukan ng dungeon. May mga 25 gwardya bago ang dungeon na nakaupo at umiinom. Nakilala ng mga gwardya si Eliza. Ang bisita ni Nylon kaya kagad silang tumayo bilang paggalang sa kanya. Yumuko si Eliza, ang gwardiya naghatid kay Eliza doon at naglakad palayo. Gusto ko makipagkita kay Tyron, sabi ni Eliza sa mga gwardiya. Agad na binuksan ang makapal na gate at pumasok si Eliza. Nakakatakot ang dungeon dahil ang mga dingding ng dungeon ay mga bato. Ang dungeon ay mukhang isang spasyo sa pagitan ng isang bundok. Walang paraang makakapasok ang hangin sa loob ng dungeon. Sa makatuwid ito ay mainit, walang kisame doon, bato lang ang kisame doon. Nakita ni Eliza si Tyron na nakaupo sa sahig. Nakatiklop ang 2 paa, nakababa ang ulo at nakapikit na parang nagmumuni-muni. Tyron, tawag ni Eliza at nalaki ang mga mata niya. Itinaas niya ang ulo sa kanya at tinanong, anong ginagawa mo dito? Kinausap ko si King Nylon na kunin na muna mula sa field ng palasyo at dalhin ka dito. Hindi ko nga alam kung alin ang mga mas maalala dahil ang init dito ay parang apoy, sabi ni Eliza. Tinanong ko kung anong ginagawa mo. Tanong ni Tyron na blankong mukha. Bumuntong hininga si Eliza at umupo sa harapan niya. Gusto makipag-usap sa iyo ng mga bata. Inobserba ni Eliza si Tyron at nang makitang tahimik lang siya, idinagdag niya. Gusto kanilang makausap sa telepono. Sinabi ko nga sa kanila nang tumakas ka sa North Hill at pumunta sa malayong bansa at wala kang sapat na oras para makipag-usap sa kanila. Ngunit tiniling nila na makipag-usap sa iyo kahit isang beses lang upang matiyak na ayos ka lang. Tawagan mo sila. Sabi ni Tyron, isang phone lang ang available. Ibibigay ko sa iyo ang phone ko at gagamit ako ng isa pang linya para tawagan ka.
Pagdating ko sa kwarto ng bata, sabi ni Alyssa. Okay, sabi ni Tyron at inabot ni Alyssa ang phone sa kanya. Sobrang sama ng loob ni Alyssa kay Tyron. Pwede ka nang umalis. Bakit mo ako tinataboy? Ayaw mo na ba akong makita? Tanong ni Alyssa. Ikaw ay magpapakasal kay Nylon sa loob ng 5 araw. Sa tingin ko dapat kang lumayo sa akin at mag-focus sa paghahanda ng iyong kasal. Ani Tyron. Walang dapat paghandaan. Si Nylon ang bahala sa lahat. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko mahal si Nylon. Pumayag lang akong pakasalan siya dahil sa pinangako ko sa kanya. Sabi ni Alyssa. Good luck sa'yo, sabi ni Tyron. Masyadong mainit ang lugar na to. Please, umalis ka na. Nag-aalala ka sa akin ng ilang minuto pa lang na nandito. Paano ka na nakakatiis na mamalagi dito ng ilang oras? Tanong ni Alyssa. Huwag kang kumilos na para nagmamalasakit ka sa akin ngayon. Natupad na ang wish mo sa akin. Iniisip ko kung ano pa ang gusto mo sa akin, sabi ni Tyron. Tyron, totoo yung sinabi kong mahal kita. I really love you so much. Sabi ni Alyssa na may nakakaawang muka. Hinawakan niyang kamay nito at hinalikan ang likod ng palad nito. Tyron, may pagmamahal na tawag niya dito. Tahimik lang siyang tinignan ni Tyron. Mag-iisip ako ng paraan para makaalis ka dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ako ang may gawa nito at dapat kitang ilabas dito, determinadong sabi ni Alyssa. At saan ako pupunta pagkatapos kong makatakas? Ang North Hill ay pinamumunuan ng aking kaaway. Aarestuhin ako kapag nakita ako, sabi ni Tyron. Hindi mo na kailangang bumalik sa North Hill. Pwede kang pumunta sa ibang bansa para manirahan, mungkahin ni Alyssa. Hindi ko pa rin kailangan ng tulong mo, sabi ni Tyron. Bakit? Dahil ba hindi mo ko pinatawad sa pagiging kabilang sa mga taong nagdala nito sa'yo? Tanong ni Alyssa. Iniwan ko ng aking kalayaan sa mga kamay ng tadhana. Ngunit kung hahayaan ako ng tadhana na makatakas dito, lintik lang ang walang ganti, sabi ni Tyron. Lumapit si Alyssa sa kanya, tinalikan ng mga labi niya. Ngumisi si Tyron. Ano sinusubukan mong gawin? Hinalikan mo si Nylon sa harap ko sa office ko. Ilang linggo nang nakalipas at ngayon hahalikan mo ko gamit ang mga labing ginamit mo sa kanya para halikan ako? Hindi alam ni Alyssa kung ano pang sasabihin para mapatawad siya ni Tyron. Kumain ka na ba simula nung dinala ka dito? Tanong ni Alyssa. Hindi. Nakainom ka na ba ng tubig? Hindi. Umalis ka na ngayon din o itatapon kita palabas. Nandidiri si Tyron sa pag-aalaga sa kanya ni Alyssa. Ayaw niyang maniwalang inaalagaan siya nito. Itapon mo ako, panghas sa kanya ni Alyssa. Tumayo si Tyron at tinawakan ng kamay niya, saka kinaladkad patungo sa labasan ng dungeon na tinulak siya palabas. Ilak mo ang gate. Utos niya at nilak ng mga guard ang gate. Tumulong luha ni Alyssa habang pinagmamasdan si Tyron mula sa labas ng dungeon. Mukha siyang walang laman at wasak. Mabigat ang hininga ni Tyron at tumawa. Maaring pakasalan ka ni Nylon ngunit hindi ka mapapa sa kanya. Tumalikod si Tyron sa kanya at nawala sa dilim. Tumakbo si Alyssa palayo na may mabibigat na luhang bumagsak sa kanyang mukha. Kailangan niyang tumakbo sa isang walang taong lugar upang isigaw ang sakit na nararamdaman. Umupo si Tyron sa pinakadulo ng dungeon na natatakpan ng dilim at saka binuksan ng telepono. Alam niya kaagad ang number ni Benji kaya pasimple niya itong i-denial at pagkasagot ni Benji ay nagsalita si Benji. Mrs. Alyssa, paano mo nagawa na maging hindi patas na mapabilang sa mga taong nakipagsabuatan laban sa ating bansa? Nabulag ka na ba sa galit mo kay Mr. Tyron? Galit na galit ako sa iyo ngayon. Alam mo ba kung gaano naghihirap si Mr. Tyron ngayon sa kamay ni Prince Nylon? Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Bakit mo ko tinatawagan? Si Tyron Aliman to. Tunog ng boses si Tyron ang narinig ni Benji. Nagulat si Benji. Ano? Mr. Tyron? Kailangan ko nang umalis dito. May plano ka ba? Tanong ni Tyron. Natigil ng operasyon ng kumpanya mo dahilan kung bakit inutos ng bagong presidenteng suspindihin ang operasyon nito hanggang sa susunod na abiso. Hindi ako makakilos dahil lahat ng mga tao sa ilalim ko ay natatakot sa ating bagong pangulo. Nasa ilalim tayo ng military era ngayon at hindi sa ilalim ng demokrasya tulad ng dati kaya lahat ay nag-iingat, sabi ni Benji. Sir, kailangan ko nang makaalis dito. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan at tatawagan kita, sabi ni Tyron. Okay sir. Paano mo ko matatawagan? Binigyan ka ba ng isang uri ng kalayaan dahil ang huling narinig ko? Nakatali daw kayo sa center pole, sa field ng palasyo ng East Hill. Pasekreto kong ginamit ang phone ni Alyssa. Sige, mauna na ako, sabi ni Tyron at ibinaba ang tawag. Pinilit niyang hindi mag-isip ng kung ano-ano, ilang minuto lang ay tumunog ang telepono at sinagot niya ito. Hey Daddy! Boses ni Aurora. Pamilyar si Tyron sa mga bata kaya nakikilala niya silang lahat sa kanilang mga boses. Aurora, mahal ko. Magiliw na, sabi ni Tyron. Tinawag na ibang batang pangalan niya at sunod-sunod niyang sinagot ang mga ito.
Daddy, sobrang miss ka na namin, sabi ni Athena na may kaawa-awang boses. Huwag kayong mag-alala, babalik ako sa lalo madaling panahon. Miss ko na rin kayong lahat. Ani Tyron. Daddy, sabi ni Eliza, babalik ka raw after 4 months sa amin. Kailangan ba ganun katagal? Tanong ni Ezekiel. Baka dumating ako next month o bago yun, sabi ni Tyron at natuwang mga bata. Daddy, please, bilisan mo. Miss na miss ka na namin, sabi ni Zachary. Ang ibang mga bata ay nagsabi ng mga katulad na salita. Masyadong emotional si Tyron at hindi niya alam kung kailan tumulong luha sa kanyang mga mata. Sobrang na-miss niya ang kanyang mga anak. I'll see you soon. Ani at pagkatapos mag-bye, ang mga bata ay binabana nila ang tawag. Binaba ni Tyron ang telepono sa harap niya at naikuyom ang kamao. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso dahil hindi niya nakita ang kanyang 6 na anak. Pakiramdam niya ay napakahirap na nangyayari at walang magawa. Babangon ako sa kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, walang mortal ang makakapagpabagsak sa akin, deklara ni Tyron. Noong 2 p.m. na, nasa cinema room na ng palasyo si Eliza kasama si King Nylon. Sa isang iglap nagsimula ang pelikula. Oh, comedy pala to. Sigurado ako mag-e-enjoy tayo. Masayang sabi ni Nylon matapos nang malaman ang genre ng pelikula. May hawak na popcorn ang dalawa. Oo, mukhang magiging masaya nga ito, nakangiting sabi ni Eliza. Nagsimula ang pelikula at sa isang nakakatawang eksena, si King Nylon ay tawa ng tawa ngunit wala na siyang marinig na tawa mula kay Eliza. Lumingon siya sa kanya at nakita niya nakatutok lang ang mukha nito sa malaking screen na nakadisplay sa pelikula. Mukhang lumilipad ang isip niya. Eliza, tumawag siya ngunit walang sumasagot. Eliza, tumawag siya at muling nabuhay si Eliza. Siya ay nawala sa pag-iisip tungkol sa mahirap na kalagayan ni Tyron at iniisip ang lahat ng posibleng paraan upang siya ay makatakas. Anong meron? Tulala ka, sabi ni Nylon. Pilit nang umiti si Eliza at sinabing, oh sorry, marami lang akong iniisip. Tumayo si Nylon at kinuha ang remote saka itinigil ang video at umupo sa tabi niya. Eliza, tungkol ba ito kay Tyron? Tyron? Siyempre hindi. Sagot ni Eliza. Ikakasal na siya kay Nylon sa loob ng 5 araw at hindi makatwiran para sa kanyang asawang malaman na ang kanyang isip ay nasa ibang lalaki. Pinagkakatiwalaan ni Nylon ang bawat salita ni Eliza dahil pinaniniwalaan niya itong isang tapat na babae. Napabuntong hininga si Nylon sa kaginhawaan. Masaya siyang hindi dahil kay Tyron kaya siya natutulala. So ano ang iniisip mo? Huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin at baka may magawa ako tungkol dito. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo, hiling ni Nylon. Okay lang, huwag kang mag-alala. Nagiging maayos ako. Ipinatong ni Eliza ang kamay sa balikat nito at masuyong tumingin sa mukha nito sa kanya ipinatong ang ulo sa dibdib nito. Mas natuwa si Nylon sa reaksyon nito. Marahan siyang niyakap habang hinahaplos ang likod nito sa kahinalikan ng maitim nitong buhok. Mahal na mahal kita, Eliza. Lalo siyang niyakap ni Eliza pero hindi ito tumugon. Mahirap ipagtapat sa taong hindi mo mahal na mahal mo sila. Si Tyron ang minamahal niya at madali niya sabihin ito sa kanya. Aming hari, aming hari. Biglang tumawag ng malakas at paulit-ulit ang isang gwardiya sa labas. Nang pinto ng cinema room, kumala si Eliza ng yakap at tumayo si Nylon. Naglakad si Nylon at Eliza patungo sa exit ng cinema room at nang buksan nila ang pinto, sinabi ng gwardiya habang hinihingal. Nakatakas si Tyron, hanapin mo siya sa buong kaharian. Utos ni Nylon at agad na nawala sa kanyang paningin ang bantay. Hinarap ni Nylon si Eliza at tinanong, Eliza, sabihin mo sa akin ng totoo, pinatakas mo ba siya? Kumunot ang noon ni Eliza. Paano mangyayari yon? Ang dungeon ay maraming bantay bilang mga gwardya at wala itong bintana o nabasag na kisame na maaaring takasan ng sinuman. Bakit mo ako pinagbibintangan? Hindi ka naman lang muna nagtanong sa mga gwardya nagbabantay sa dungeon bago mo ako pinagbintangan? Nadismaya si Eliza. Naramdaman ni Nylon ang pagiging totoo at pagiging seryoso niya. I'm so sorry. Sadyang huminang boses niya at umiwas siya ng tingin. Please, pumunta ka na sa kwarto mo. Kailangan kong hanapin si Tyron. Sabi ni Nylon at naglakad na si Eliza. Agad na pumunta si Nylon sa central hall ng palasyo niya at umupo sa kanyang trono. Ipinatawag na niya ang head ng gwardyang nagbabantay sa dungeon kung nasaan si Tyron. Nang dumating ang lalaki, sumigaw si Nylon. Paano siya nakatakas? Bago pa makapagpaliwanag yung lalaki may sumigaw. Nahanap namin siya. Tumayo si Nylon at pinagmasdan si Tyron na halos silahin patungo sa kanya at agad siyang napaluhod. Kumalma si Nylon nang makita niya si Tyron. Naglakas loob siyang tumakas ha. Natawa si Nylon. Nakakatawang isipin na inakala mong makatakas ka sa East Hill. Magiging alipin kita magpakailanman. Tyron, sabi ni Nylon at nilipat ang muka sa kanya. Bigla siyang nagutos na put the burden on him. 1 minuto pagkatapos niyang ibigay ang utos na yon, may kadena kaagad na dinala at sinabit sa leeg ni Tyron. Napakabigat nito kaya nagduda si Tyron. Kung kaya niyang tumayo,
Ang gapos ay parang isang malaking kadena na ang bigat ay mas mabigat kaysa bato. Mula ngayon, ikaw ay magsisilbing alipin ko. Inangat ni Tyrone ang kanyang ulo at ngumisi. Anong nakakatawa? Galit na tanong ni Nylon. Hindi ka ba natatawa dahil nakatakas ako sa mga tinawag mong mahuhusay mong mga bantay? Tanong ni Tyrone. Walang ganang tumawa si Nylon. Na-curious si Nylon kung paano niya nagawang talunin ang 25 gwardya sa dungeon. Well, sa mga kadena sa leeg ni Tyrone, imposibleng makatakas siya. Mula sa araw na yon, si Tyrone ay inutusan ng puwersahang pagsilbihan si Nylon. Pinahugasan pa niya ang kanyang mga paa sa ilalim ng mabigat na puwersa. Pinahirapan siya araw at gabi at halos wala na siyang oras para matulog. Sa wakas, dumating ang araw para ikasal si Nylon kay Alyssa. Naroon ang mga opisyal ng palasyo pati na rin ang maraming hari at pangulo mula sa iba't ibang bansa. Ang mga karaniwang tao ay hindi pinayagang lumahok. Ang ibang mga kalahok sa kasal at pawang mga miyembro ng maharlikang pamilya at mga pinalawak na pamilya. Tinitiyak ni Alyssa na wala ang kanyang mga anak ngayon. Nakasuot siya ng wedding gown at umupo sa tabi ni Nylon at pinakamagandang bulwagan sa kaharian na kilala bilang King and Queen's Hall. Masaya ako na sa wakas ay magpapakasal na tayo, sabi ni Nylon. Ako rin, nakangiting sabi ni Alyssa. Nang magsimula ang wedding program, bago ipatawag ang bride at groom, may inilabas at pinaluhod sa harap ang lahat. Halos mapatayo si Alyssa na makita si Tyrone Aliman. Lumakas ang pintig ng puso niya at tumingin kay Nylon. Bakit mo siya dinala dito? Walang suot na tela o pantalon si Tyrone. Naka-short pants lang siya at may mga kadenang nakatali sa kanyang mga binti, nakatali sa kanyang mga kamay at mga galos sa kanyang buong katawan. Nawala ang kagapuhan sa mukha niya dahil namamaga ito sa ibang parte. Mahirap makilala si Tyrone upang ipakita sa mundo kung gaano ako maging makapangyarihan. Sa sandaling matapos magsalita si Nylon, tinawag ng pari si Nylon para humakbang pasulong. Tiniyak ni Nylon na isama si Tyrone sa wedding program. Naniniwala siya na kung anong gagawin niya ay magdadala ng takot sa kanyang mga ibang mga kaharian at bansa. Pagkatayo niya sa altar at kinuhang mikropono, nagsalita siya. Welcome to my wedding ceremony, ladies and gentlemen. Ngumiti siya saka tumingin kay Tyrone na napaluhod sa sahig. Ito si Tyrone Aliman. Naniniwala akong kilala niya siyang lahat. Maraming taong sumagot ng oo. Well, dati siya ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. At napakaraming taong nasaktan niya na nangas na harapin siya pero nagkamali siya. Nung araw na dumating siya laban sa akin, nilibing pa niya ako ng buhay sa North Hill. Sabi ni Prince Nylon ay kinagulat ng maraming taong na nakaupo. Sinabihan ko siya na magbabalik ako para sa kanya pero hindi siya naniwala. Ngayon tignan mo siya ngayon na naglilingkod bilang alipin ko. Ang nakakatuwa pa ay siyang magiging alipin ko magpakailanman, sabi ni Nylon at pumunta sa harapan ni Tyrone. Alipin, sabi niya kay Tyrone at tumagikik. Marami rin ang nanunuya kay Tyrone, Aliman. Ngayon ang araw na ikakasal ako kay Alyssa, ang babaeng hindi mo pinahalagahan. Ang iyong once upon a time mistress, sabi ni King Nylon. May sasabihin ka ba? Pagkatapos nilagay niyang mikropono sa bibig ni Tyrone. Ang pangalan ko ay Tyrone Aliman, malumanin na sabi ni Tyrone sa mikropono. Walang umaasang sasabihin niya yon, tumawa si Nylon. Hindi kita tinatanong ng pangalan mo, tinatanong kita kung... Bago pa matapos ni Nylon ang kanyang pahayag, tumakbo si Alyssa sa altar at bumulong sa kanyang tenga. Nylon, alam kong gusto mo ito para ipahiya si Tyrone sa bawat pagkakataong makukuha mo. Pero huwag mo sirain ang kasal natin. Paalisin mo na siya. Ngumiti si Alyssa sa karamihan at magilo na naglakad pabalik sa kanyang upuan. Naniniwala si Nylon na ang pagpapahiya kay Tyrone ay magiging dahilan para sambahin at igalang siya ng bawat ibang kaharian at bansa ang East Hill. Well, dahil wala kang sasabihin, dapat mong halikan ng aking mga paa bago ko sabihin sa aking mga bantay na kunin ka, sabi ni King Nylon. Hindi natuwa si Alyssa kay Nylon dahil sa pagiging matigas ng pagpapahiya niya kay Tyrone. Inilagay ni Nylon ang kanyang mga paa sa harap ni Tyrone na may matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Yumuko ka at halikan ako. Itinaas ni Tyrone ang ulo sa mga tao at sumalubong ang mukha niya kay Alyssa. Sumigaw siya, "Hoy babae, pagsabihan mong asawa mo na mag-ingat." Napaiwas ang tingin si Alyssa sa kanyang mabagsik na mukha. Sinampal ni Nylon si Tyrone at sinigawan siya. Paano mo napagsasalita ng asawa ko sa ganyang paraan? Kung hindi mo halikan ng paa ko, masasaktan ka hanggang sa mamatay ka. Subukan mo ako. Hindi ako yuyuko sa harap ng ibang tao, ani Tyrone at sumigaw sa galit. Dahil ako si Tyrone Aliman. Tumayo siya at nangangalit ng hustong kanyang mga ngipin habang pilit na pinuputol ang matigas na kadenang ginamit upang itali ang kanyang mga kamay sa likod. Naputol ang mga kadena pagkaraan ng ilang segundo at nakalaya ang kanyang kamay. Lahat ng tao sa bulwagan nabalot ng malalim na katahimikan ng kapaligiran. Paano masisira ng isang mortal na taong napakabigat na kadena?
Hindi makapaniwala si Nylon sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Tyron ng kadenang nakakabit sa kanyang leeg at umuungol sa galit habang binubuksan ito at buong lakas na binubuksan. Si Tyron sa sandaling ito ay tila isang mabangis na hayop sa kagubatan. Naisip ng lahat na nanonood sila ng isang pelikula dahil iniisip nila ng mga bagay na katulad nito ay maaaring mangyari lamang sa libro o sa pelikula. Siya ba ay isang Diyos? Bulong na isang babae sa katabi niyang babae. Siguro isang God of War. Tugon ng isa. Sabi ng isang nakarinig sa sinabi ng babae mula sa likuran. Iisa lang ang God of War sa mundo. Siya ba yun? Sabihin mo sa amin siya ba? Bago pa makasagot ng matanda sa tanong ng mga babae, sumigaw si Tyron na parang kulog habang hinahampas ang kanyang dibdib. I will destroy kingdoms and destroy powers. I will destroy the principalities. Hinawakan niyang mga kadena kung saan nakatali ang kanyang binti at habang sinusubukang putulin ito, natauhan si Nylon. Guards, arestuhin niyo siya. Bago pa makatakbo ang mga gwardya sa kinaroroonan ni Tyron ay naputulan niya ang kadena sa kanyang leeg. Dumudugo ang kanyang mga binti at kamay dahilan para mapunit ang mga ito habang pilit niyang tinatanggal ang mga kadena sa kanyang katawan. May maiksing pants lang sa bewang at mga galos sa buong katawan. May dugong tumutulong mula sa leeg, kamay at binti. Mukha siyang hayop, maging ang mga gwardya ay natatakot sa kanilang buhay. Nakaupo ang lahat ng tao sa kwarto parang takot na tumayo. Sabi ko arestuhin niyo siya, sigaw ni Nylon sa mga gwardya. Kahit na ang mga gwardya sa bulwagan ay hanggang 50, natakot silang lumapit sa kanya. Sino ba naman ang hindi matatakot na lumapit sa isang lalaking nakasira na hindi mapatid na kadena? Tumakbo palabas sa mga matanda sa karamihan at agad na lumuhod kay Tyron. God of War, ikaw ang Diyos ng digmaan. Agad-agad isang kaguluhan at alingaungaw ang kumalat, kagad na parang apoy sa gitna ng mga nakaupo. Ang ilang mga tao na gustong mag-record ng pangyayari ay kaagad na naglabas ng kanilang mga telepono at sinimulang i-record ang matandang lalaki na nakaluhod sa harap ni Tyron. Sino ka? Tanong ni Tyron na nababalot ng peklat at galit ang muka. Nandoon ako noong kapanganakan mo. Nandoon ako noong 7 araw ka na at nandoon ako noong 5 taong gulang ka. Umalis ako sa North Hill bilang resulta ng kasunduan namin ng iyong ama. Sabi ng matanda. Gusto ko nang umalis dito. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong ni Tyron. Ito ay aking karangalan. Tumayo ang matanda at sinabi kay Nylon. Dapat mong hayaang bumalik si Tyron sa North Hill. Hindi yun mangyayari kailanman. Balik na sabi ni Nylon. Mga 5 lalaki ang lumabas ng stage. Hari sila ng ibang kaharian. Galit na itinuro nila si Nylon at nagsalitang isa sa kanila. Paano ka nangahas na magsalita ng ganyan kay Sir Walter? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo't baka wasakin namin ang kaharian mo. Hindi yata sinabi sa kanya ng tatay niya ang tungkol sa akin. Sinabi ni Sir Walter sa lahat na hinaharap si Nylon pabalik. Hayaan mo na si Tyron ngayon o ang kaharian mo lang ang makikipaglaban sa 10 ibang kaharian, sabi ng matanda. Mabilis na lumabas ang isang nakakatanda mula sa East Hill at bumulong kay Nylon. Ipiniliwanag sa kanya kung gaano kalakas ang matanda at hindi siya isang taong kayang masaktan. Pinayuhan siya ng matanda na pagbigyan ng kanyang kahilingan. Natakot si Nylon sa matanda. Gaano siya kalakas na magkaroon ng 10 kaharian sa ilalim niya. Hindi niya kayang sumabak sa isang digmaan na may 10 kaharian na nangangahulugan ng pagkawasak ng East Hill. Ito ay hindi patas. Sabi ni Nylon, magsalita ka pa at panoorin mo kung bumagsak ang kaharian mo at maging abo. Sabi ng isa sa mga hari sa likod ng matanda, kinasusuklaman nila kung paano nakikipag-usap si Nylon kay Sir Walter ng may lakas na loob. Ang matanda sa East Hill ay mabilis na yumuko sa matanda at sinabing, pakiusap, ilayo mo si Tyron. Sumenyos ang matanda kay Tyron, malaya ka nang bumalik sa iyong kaharian. Kasamang mga anak ko, gusto ko ang mga anak ko. Sabi ni Tyron, ibigay mo kaagad ang mga anak niya. Utos ng matanda at agad namang ipinatawag ng matanda sa East Hill ang mga bata na dadalhin. Ayaw ni Tyron na makita siya ng kanyang mga anak ng ganong itsura. Ipadala mo sila sa North Hill, sa asawa ko, si Marcela. Doon ko sila kikitain. Okay, sabi ng matanda at walang sabi-sabing tumingin sa matanda sa East Hill. Pero malakas ang ekspresyon ng mukha nito. Agad na inutos ng matanda sa East Hill na ibalik ang mga bata sa North Hill. Pagkatapos, sinulyapan ni Tyron ng mga lahat ng tao at tuluyang bumagsak ang kanyang mukha kay Alyssa. Ngumisi siya at tumalikod saka nagsimulang maglakad palabas. Habang sinusundan siya ng 5 hari at matanda, ang kasal ay hindi na importante dahil ang lahat ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Nang makarating si Tyron sa dalampasigan, sinabi niya sa matanda, salamat, ako ang Diyos ng digmaan. Maraming taon nang nakakalipas, ngunit ikaw ang kasalukuyang Diyos ng digmaan. Tapos na ang oras ko. Nakangiting sabi ng lalaki. Ang 5 hari sa likod ng matanda ay yumuko kay Tyron nang marinig na siya ang bagong Diyos ng digmaan. Tyron wanted her to remember her memory.
He found out all the mysteries about him. Gusto mo bang magbihis at magpalit bago pumunta sa North Hill? Tanong ni Sir Walter. Hindi, gusto ko magpakita sa North Hill na ganito para makita ng lahat kung paano ako pinahirapan. Sabi ni Tyrone. Dedeklara kita ngayon bilang God of War sa sandaling umalis ka. Bilang kawalan, meron ka ng 10 kaharian sa ilalim mo. Sabi niya. Kasama ba ang East Hill? Tanong ni Tyrone. Hindi. Sila ay isang malayang bansa, tugon ni Sir Walter. Magkita tayo muli, Tyrone Aliman? Tinapik ni Sir Walter ang balikat niya at naglakad palayo. Yumuko ulit ang 5 hari at naglakad palayo. Nakasuot lang siya ng maikling pangbaba. Pumasok siya sa loob ng barko at dinala pabalik sa North Hill. Nang tumuntong siya sa dalampasigan ng North Hill, lumuhod siya at naramdaman ng buhangin ng North Hill. North Hill, aking mahal na bansa, ang sarili mo ay nagtaksil sa iyo at pinagpili ka sa mga dayuhan. Huwag kang mag-alala, ipaglalaban ko ang iyong kalayaan, lahat na nagbenta sa iyo sa mga dayuhan at nagpabuhay sa iyong mga mayayaman sa takot na magbayad. Ako si Tyrone Aliman ang nagsasalita. Ibinuhos ni Tyrone ang buhangin na nakuha niya sa kanyang ulo at saka tumayo. May humintong sasakyan sa unahan niya at bumaba si Benji. Kaagad siyang tumakbo papunta kay Tyrone at niyakap to. Wala siyang pakialam kung duguan at pangit ang itsura niya. Kumala siya sa yakap at sinabing, alam ko magpapakita ka. Wala akong magagawa pero alam ko hindi ka pwedeng mawalan ng gagawin. Ngumiti si Tyrone. Gagantihan kita sa iyong katapatan. Pumasok ka na, maglinis ka na at magbihis ka na. Agad na binuksan ni Benji ang pinto at pumasok si Tyrone. Tuwang-tuwa si Benji para sa kalayaan ni Tyrone. Sa isang iglap, hininto ni Benji ang kotse sa isa sa bahay ni Tyrone. Ito ang bahay na dinala ni Tyrone, kaya Eliza kung saan muntik na silang magtalik sa pool, maraming buwan ang nakakaraan. Pumasok si Tyrone sa banyo, nag-toothbrush at naligo ng maligamgam na tubig. Hindi pa nga siya naliligo simula nang maaresto siya. Nagpatuyo siya ng tuwalya, nagsuklay at nagbihis ng suit. Ang suit ay ang kanyang paboritong damit. Pagkatapos lumabas siya pero kailangan niyang sabihin, masakit pa rin ang katawan niya. Sir, please, lumapit kayo, sabi ni Benji sa kanya at lumapit siya para salubungin si Benji. Sa dining table at umupo siya. Inihanda na ni Benji ang paborito niyang pagkain. Agad siyang nagsimulang kumain habang nakaupo lang si Benji sa isa sa mga upuan sa dining. Pinindot ang phone niya. Andyan ba ang mga anak ko? Oo, kasama nila si Marcella. Benji, kailan ka ba magkakaroon ng girlfriend? Pangasar ni Tyrone at nahihiya namang tumawa si Benji. Last time sa office ni Eliza, pinagtatanggol mo si Jane. Sigurado ka bang hindi yun ang iniisip ko? Sir, nahihiya si Benji at umiwas ng tingin. Nakangiti na nakakatakot. Iniba niya kaagad ang topic. Paano si Eliza? Nandito ako. Bumukas ang pinto at pumasok si Eliza. Ang kapal ng mukha mo na magpakita sa pamamahay ko. Napatayo si Tyrone bigla sa mesa at galit na tumilapon sa malayong natitirang pagkain dahil sa kanyang galit. Ano kayang mangyayari ngayong malaya na si Tyrone? Ano kayang mangyayari sa pakikipagkita ni Eliza kay Tyrone? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.